Meron ditong comment si Kin Boss. Dugtong niyang kinoment. Hindi talaga dapat saan-saan ihahalin tulad ang Diyos. Tapos pangalawa niyang comment, ang Diyos hindi magiging tao, ang tao hindi magiging Diyos. Yan ang mahirap po kasi mga kapatid, pagkagaling lang sa bibig natin ang ating sinasabi. Kaya nga pinipilit po sana natin na magkaroon ng exegesis. Kaso kung ganito rin naman yung tanong, yun ang mangyayari sa atin ito. At least si Brother Lixter ay medyo okay. Wala man tayong magagawa, kundi sundan na lang po yung mababaw na mga reasoning na ito. So ganito po, kapatid. Maganda sana kung nagbabasa po kayo ng Bible, no? Kasi tulad niyan, halatang di po ninyo alam yung Biblia. Wala kayong talata. Dapat naituro namin sa inyo kung ano yung konteksto. O dito muna ako sa hindi pwedeng ihalin tulad kung saan-saan ang Diyos. Ang nangyayari kasi, hindi po pwede maging Diyos si Kristo kasi kanino ninyo ako itutulad? Parang ang nagiging conflict, nagiging point of comparison ay yung ama versus anak. Samantalang, sa ayong pong diwa nung sinasabi ninyo ay mababasa po natin yan sa Isaias, mga kapatid. Gusto ko ngang basahin po ito para mayroon namang nada-download na Bible sa cellphone Wag ko purong pasugo. Wala pong mangyayari sa inyo yan. Isaias 40, talatang 18. Magbasa po muna tayo ng mga talata, Tapos para malaman natin kung ano yung konteksto ng talata. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? Ngayon, ang mahirap po nito, yung mga ministro, hindi pwedeng Diyos si Kristo. Winawangis mo sa Kanya yung Diyos. Ganon. Verse 25. Sabi po niyan, kanino nga ninyo itutulad ako upang makapares ako niya? Sabi ng banal. Papunta tayo sa 46.5. Tingnan natin. Ito pa, kanino ninyo ako itutulad at ipapares at iwawangis ako upang kami ay makagaya. So yung konteksto po nito, mga kapatid, ay yung mga Diyos-Diyusan. Kaya kung titingnan natin yung 46.9, ay ang sabi po dyan ay walang gaya ko. Okay? Sabi po dyan, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. So, ngayon ang nangyayari ay hindi po tinitingnan yung context. So yung punto po dito ay walang ibang nilikha na pwedeng ihambing sa Diyos. Hindi po ito conflict ng ama at ng anak. Ang tinutukoy na ibang nilalang magawa ng tao na ginawa po nilang mga Diyos-Diyosan. Mamaya ay babasahin natin yung konteksto nito. Maliwanag po yan doon sa binabanggit nyo, sususugan ko lang. Sige. Pag kinumpisahan mo kapatid na Ken, diyan sa talatang 1, yung 46, tingnan mo, ang Panginoong Hesus ba ang tinutukoy dyan na ihahalin tulad sa Ama? Yun nga. Tingnan mo, si Bel ay nagpapatira pa. Si Nebo ay yumuyukot. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pasan sa ibabaw ng hayop at sa ibabaw ng mga baka. Ang mga bagay na inyong daladalang inilibot ay mabigat na pasan sa pagod na hayop. 2, sila'y yumuyukod, sila'y nagpapatira pang magkakasama. Hindi nila maiwasan ang pasan, kundi sila ay napapasok sa pagkabihag. 3, inyong dinggin ako o sangbahayan ni Jacob at sa lahat na nalabi sang bayan Israel na kinalong ko mula sa tiyan, nadala mula sa bahay bata. 4, at hanggang sa katandaan ay ako nga. Tingnan mo. At hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Aking ginawa at aking dadalhin. Oo, aking dadalhin at aking ililigtas. Sa kanya tinanong verse 5, kanino ninyo ako itutulad? Yan na Ang context, doon sa mga Diyos-Diyusan na unang binanggit, hindi sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga. Kasi kapag nakabasa nga sila, Brother Joseph, kanino ninyo ako itutulad, ayun lang ang binasa, hindi na babasahin lahat. May context po Pag tinuloy mo pa yan sa 6, tingnan mo ang sabi, kanino nyo ako itutulad? Sabi niya. Anong ginagawa ba ng iba? Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot. Ang Panginoong Hesus ba yan? At tumitimbang ng pilak sa timbangan, sila'y nagsisiupan ng panday, ginto, at kanyang ginagawang Diyos.
Sila'y nagpapatira ba? Oo, sila'y nagsisisamba. Verse 7, pinapasan nila siya sa balikat. Dinadala nila siya, inilalagay siya sa kanyang dako. At siya ay nakatayo mula sa kanyang dako at hindi siya makikilos. Oo, may dadaing sa kanya. Gayon may hindi siya makakasagot o makapagliligtas man sa kanya sa kanyang kabagabagan. Ay, ang Panginoong Jesucristo ba ito? Ay, hindi man. O, di ho ba mga kapatid? So, tama yung sinasabi ni Brother Johnson na kapag nakabasa tayo nung sinasabi ng Panginoon na kanino ninyo ako'y tutulad, ay hindi ho yan ang context versus sa kanyang anak. Kundi doon sa mga Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran ng iba't ibang mga tao sa panahon na yan, Brother Johnson. Yan ang dapat po nating maintindihan. Ngayon, doon sa sinabi ituloy ko doon sa pangalawang tanong, sa sinabi ni Buskin na ang Diyos hindi magiging tao. Saan talata? Yan nga, ikinakabisuti. O mahirap po yun, kapatid na Ken, na sasabihin mo ang Diyos hindi pwedeng maging tao. Saan talata? Ayun, pumunta nga kay Abraham, kumain pa Diba? Kinatayan pa nga ni Abraham ng, ano bang kinatay doon? Kambing ba yun o tupa? Paano mo sabing hindi pwedeng maging tao? Yan ang tinatawag na theophany. Yan ay puro kasi, sa bagay, hindi natin masisisi kasi Arian sila. Ayun na nga sinasabi natin na paano hindi pwedeng maging tao? Doon nga lang sa Juan maliwanag, ang berbo ay Diyos, tapos nagkatawang tao. Ay pwede. Pwede nga. Sa kanila kasi hindi pwedeng maging tao yung Diyos. Oo. Hindi nga nila alam kung anong ibig sabihin. Pag sinabing theophany, yung Diyos ay kapatid na Ken, ay medyo maghunos dili ka. Kasi baka pagsisihan mo yung sinasabi mo. Isipin mo, sabi niya, bro, Diyos-Diyosan si Kristo. Patay. Ay di iglesia sila ng Diyos-Diyosan. Dahil may rebulto at larawan. Ay pwede mo rin ng rebulto yung ama. Ay ano ba namang mga pangangatwiran niyang kapatid? Payag ba yung iglesia ni Kristo? Iglesia ng Diyos-Diyosan? Yan ako. Patay isipin mo, Diyos-Diyosan daw si Kristo, tapos sila, iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos-Diyosan. Hindi ko alam kung iglesia ni Kristo yan. Mag-away sila ni Natoy Alinton yan. Mali, di ho ba? Naipit na kasi. Kaya ang ginangyari, naging Diyos-Diyosan na si Kristo. May comment din. Kasi yun na nga po ang ating sinasabi dyan. Yung comparison po dyan ay hindi sa kanyang anak. Tama. Maliwanag po yan. Kaya nga. Yung kanyang anak. Yung anak niya ang liwanag nung sinabi ng Biblia Ano sabi doon sa Juan 1:18? Hindi yung comparison niya sa kanyang anak. Hindi. Kasi kung ganun ang gagawin mo, mamamali ang Biblia. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Yan po yung anak. Ano pa ang sabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak? Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak, ay sinasabi, ang iyong luklukan, o Diyos. Diyos-Diyosan ba yan? Delikado po yan, Brother Ken. Sinasabi ko po sa inyo, wag po kayong padalos-dalos. Ika nga. Nahirapan na sila doon. Maiipit kasi sila doon. Dahil nga, kung titingnan po natin dito, mga kapatid, magbabasa pa tayo. Bukod sa binasa ni Brother Gomer sa Isaiah 46, yung binasa mo, Brother Gomer, no? Chapter 46. Sa chapter 40, meron din. Halimbawa, chapter 40 verse 18 to 20, dito kasi talamak kasi sa kanila yung Diyos-Diyosan. Kaya karamihan sa mga talata na kay Isaias, kanino ninyo ako itutulad? Ako mag-isa, mga ganon. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos o anong wangis ang iwawangis ninyo sa kanila? 19, ang larawang inanyuan. O kita mo, itutuloy lang Kasi ginagamit nila yung verse 18, hindi man tinuloy dito sa verse 19. Ang larawang inanyuan na binubo ng magbububo at binabalot ng ginto ng platero at binubuoan ng mga pilak na kwintas. 20, siyang napakadukha na gayong alay ay pumipili ng isang punong kahoy na hindi malalapok. Siya'y humahanap sa ganang kanya ng isang bihasang manggagawa upang ihandang larawang inanyuan na hindi makikilos. Ayan po ang mga pag itutuloy lang ho, mga kapatid, yung mga talata. Kaya yung doon sa 25 to 26, ay yan na rin yung sagot. Kasi sa verse 25, Diyan sa chapter 20, yan din Kanino nga ninyo ako itutulad? Ang comparison nga dito ay yung mga larawang inanyuan. At dapat dito sa chapter 41, verse 7, mahaba kasing
naging idolatros din kasi itong mga Israelita 41:7, sa gayo pinalakas ang loob ng anluwagi ang panday ginto at ng pumapatag ng pamukpok, ang pamukpok ng palihan ang sinasabi tungkol sa paghinang mabuti at kang inilalapat ng mga pako upang huwag makilos. Yan yung kung paano ginagawa yung mga larawang inanyuan. At meron pong sa chapter 44, verse 9 hanggang 20, ay napakaganda dyan talagang dinitalyaw natin, mahaba na yan no? Pero kinikwento dyan yung mula sa pagtanim, pagputol, pagkatapos ay ginagawang Diyos-Diyosan, yung bahagi ng kahoy, pinanggagatong, pinang-iihaw ng karne. Yon. Ngayon, nakakatawa kasi itong mga ito ay dahil nga sa kasi kung hindi lang talaga nila pagbabawalan magbasa ang mga miyembro nila, kadaming aalis maniwala kayo. Maraming aalis. So ano yung natawa kang comment ni Ken? Kasi sabi niya, Diyos-Diyosan kasi kapag hindi totoong Diyos. O di, Diyos-Diyosan si Kristo sa inyo. Ay meron bang Diyos-Diyosan tagapaglistas? Ang problema, sinasamba nyo Diyos-Diyosan. Nako, paano yan? Ay, nagkawindang-windang na. Bakit naman ninyo sasambahin pala si Kristo kung Diyos-Diyosan pala siya? Ayan mayroon na naman sinabi, si Kristo ba ang gumawa ng sanlibutan? Oo! Oh! Yan na sila. Basahin natin. Isang gabi, halos yan ang topic natin Oo nga. Pero siya talaga yung gumawa ng sanglibutan, kapatid. Wag ka nang kumontra. Marami yung talata. Siya talaga. Ayun lang naman ang tanong mo. Di, pag nagtanong ka sa ang talata, di saka ako babasahin. Yan. So, ito, basahin ko itong matinong tanong ni Brother Lexter. Sabi niya, Oseas 11:9 at Ezekiel 28:2 po ang batayan ni Ken, batay sa turo sa amin. Itinuturo kasi sa kanila. Ito maganda. Bigyan natin ng sagot itong mga talatang ito. Brother Okay, Gobert. bago ko basahin yan, Brother Johnson, gusto ko lang i-rephrase para maintindihan ni Brother Lexter yung punto, Kasi ang sabi, ang Diyos hindi pwedeng maging tao. Yung kasi ang turo sa kanila Tandaan mo, Brother Lexter, yun ang turo. Ang Diyos hindi pwedeng maging tao. Abay, doon pa lang sa point na yun Kahit na wala ng talata, talaga ba ang Diyos hindi niya kayang maging tao? Kung yung anghel nga kaya niyang maging tao Pwede siyang magpakita bilang tao. Actually, ginawa niya ngayon sa lumang tipan Nakita nga ni Abraham So, pwede hong mangyari yun. Ngayon, puntahan natin, Brother Johnson, yung talata. Yung bang talata, yun ba ang sinasabi na ang Diyos hindi pwedeng maging tao? Ayun na nga Kasi ewan ko man bakit naman yung gumagawa ng pasugo, baka ganun nga talaga yung nilalagay. Sige, tingnan natin yung talata. Sige. Ano bang talata yan? Oseas 8:11, Oseas 11:9 at Ezekiel 28:2. Mas alam mo kasi, ang maganda kasi pag nagbasa talaga ng Bible, Brother Johnson, medyo wag ka lang mag-focus dyan sa iisang talata na yan. Tama. Tawag po dyan magbabasa po tayo sa context. Kasi kung yan lang ang huhugutin mong talata, tapos dyan ka na magbabase ng theology mo, ng doktrina mo, ay delikado yan. Nakita po ninyo? Pero dyan sa talata, mahahalata mo. Unang-una, walang sinabi dyan na ang Diyos hindi pwedeng maging tao. Wala. Iba ang pagkasabi. Kahit po anong bersyon ang basahin ninyo, walang makikita dyan na ang Diyos hindi pwedeng maging tao. Okay? Ayan. Sige, basahin nga natin, Brother Johnson. 11. Nebe. Ano muna? Umpisahan natin doon sa 8. Yun. Kahit pa paano ay may context. Ayan. Sabi niya rito, paanong pababayaan kita, Ephraim? Paanong itatakwil kita? Kita nyo Israel. Paanong gagawin kitang parang Adma? Paanong ilalagay kitang parang Sibuim? Ang aking puso ay nabagbag sa loob ko. Ang aking mga habag ay nag-aalab. Kita nyo Ang ipinapakita dito, kapatid, yung karakter ng Diyos. Okay? Verse 9. Tuloy natin. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Bakit? Kasi Diyos siya Yung Diyos punong-puno ng awa, Brother Johnson. Ang sabi niya nga, ang aking awa ay nag-aalab Yun ang karakter ng Diyos. Na ang ibig sabihin, hindi basta-basta siyang katulad ng tao. Na kapag nagalit, mumurahin ka na.
Okay? Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim. Bakit? Sapagkat ako'y Diyos. Yung Diyos kasi mahabagin. Mm. Punong-puno ng awa, mapagpatawad. Kaya yun ang sinasabi niya, hindi niya isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Bakit? Sapagkat ako'y Diyos. Kasi yun ang karakter niya. At hindi tao. Yun. Kontrast sa karakter ng tao ang pinag-uusapan dyan, kapatid. Ang ibig sabihin, kung papaanong ang Diyos ay punong-puno ng awa, ang tao, naku po, pitikin mo yan. Sigurado pipitikin ka rin yan. Yan po ang binabanggit dyan sa talata na yan. Kung makikita mo lang doon sa 8, paanong pababayaan kita? Sabi niya, kung tao yan, kung kapareho natin ng ugali ng tao, ay pinabayaan niya ng Efraim. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kung kapareho ng tao ang ugali ng Diyos, abay pinabayaan niya, itinakwil niya na sana ang Israel. Pero hindi siya ganon. Bakit? Kasi siya ay Diyos na maawain at mapagpatawad. Kaya yun ang sinasabi niya diyan. Kasi ang tao, ay wala. Ang tao wala yan. Maiksi lang ang pasensya niyan. Di ho ba? Yan po ang ibig sabihin niyan. Hindi ang ibig sabihin niyan na yung Diyos hindi pwedeng maging tao. Yan. Sa physical na pinag-uusapan po natin. Physical po kasi kayo nakatingin. Ang pinag-uusapan dito, character. Okay? Yung character ng tao na walang pasensya, yung character ng tao na walang awa, walang abag, madaling magalit, hindi ganun ang Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng talata, kapatid na Lexter. Okay. So, ayan po mga kapatid, Brother Lexter. Itong Ezekiel 28, talatang 2. So, sabi po naman diyan, anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe ng Tiro. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas. Iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y nauupo sa puwan ng Diyos, sa gitna ng mga dagat, gayon man ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Ito, alam nyo, Brother Lexter, ito yung nakakatakot. Kasi siyempre, pag nagturo ang inyong ministro, ano ika ang sinasabi ng Biblia? Yung bang Diyos? Pwedeng maging tao? Ang Diyos ba pwede maging tao? Ganito ang ating mababasa. O, babasahin ito. Ang problema, yung tinutukoy ho dito, yung talaga. Yung prinsipe ng Tero. Alam niyo, yung prinsipe ng Tero, pinipersonify nito si Satanas. Masama ito So, ang tinutukoy na dito na tao at hindi Diyos, yung prinsipe ng Tero. Sukat bang ang subject ay yung nature ng Panginoon, gamitin mo ito. Out of context yun. Nakakatakot naman na paraan ito. Dapat ikikino-contextualize natin. Alam niyo, kami, gumagamit din kami ng talata sa isang talata, tapos, halimbawa, New Testament, punta sa Old Testament. Pero, tinecheck namin na pagkahawig yon, magkawangis yon. Sabi pa nga ng mga ministro, winawangis natin, pero dito hindi ho kawangis Wala itong kinalaman sa Panginoon sapagkat ang tinutukoy po dyan ay yung prophecy laban sa hari ng Tiro. Isa itong makapangyarihang pinuno at malakas po siya. Siya ay tao na nag-aangkin na parang Diyos. Kaya nga ipinahalin dito sa chapter 28, inihalin tulad siya kay Satanas. Inihalin tulad siya kay Satanas O, di ba? O, tingnan nyo po. Doon sa verse 14, hari ng Tiro to pero tingnan nyo po. Ikinapit siya kay Satanas kasi ang tawag po dito ay personification. Pinipersonify siya kay Satanas kasi masama siya. O, tingnan mo, Brother Johnson, ako'y natuwa dito sa comment ni Brother Sobremonte. Bakit? Naputol ko yung sinasabi mo kasi nakita ko Ano sabi niya? Salamat sa inyong maliliwanag na sagot. Parang gusto ko nang mag-SDA. Wag mo nang tagalan. Very much welcome. Wag na mo nang tagalan. O, tinan mo, Brother Lexter, tinan mo ato ang hari ng Tiro, masama siya, nag-aambisyon siya na kung umaasta siya pairang Diyos. Kaya inihalin tulad siya kay Satanas. Bakit? Tingnan po ninyo. Sa talatang 12 muna. Yan Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari ng Tiro
at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Iyong tinatatakan ang kabuuan ng puno ng karunungan at sakdal na kagandahan. Talatang 13, ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuutan. Ang sardio, ang topasyo, at ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang haspe, ang safiro, ang esmeralda at ang karbungko at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandirita at iyong mga plauta ay napasa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. 14, ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip at tinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng batong mahalaga. Pansinin po ninyo yung pagkakasabi. Sa talatang 12, patungkol sa hari ng Tiro. Pero pagdating sa verse 13 hanggang 14, kay Satanas na. Ang tawag po nito ay personification. Dito rin po na simplang nawindang si Brad Ely. Kaya nagkaroon siya ng doktrina na si Satanas ay hindi pwede ito ikapit kay Satanas kasi ang tinutukoy daw dito ay hari ng Tiro. Ang problema ho rito, kailan nakarating ng Eden ang hari ng Tiro? Kailan siya nagpanhik manaog sa bundok ng Diyos ang hari ng Tiro ay hindi man nangyari. Kaya ang tawag po dito ay personification. Ang mensahe ni Ezekiel na masama ang hari ng Tiro, nag-aambisyon, kamukha din ni Satanas sa Eden, na nag-aambisyon, na gustong umakyat sa bundok ng kapisanan ng Diyos. So, kinuha ngayon ng mga Iglesia ni Cristo yung verse 2. Nako po, ay na. Unang-una, Brother Johnson, kahit lang doon sa verse 2, kung titingnan natin mabuti yung talata, hindi ka naman niniwala doon sa sinasabi ni Boskin na ang Diyos hindi pwedeng maging tao. Saan ho dyan? Ibalik mo nga doon sa talatang 2 na yon, 28 verse 2. Meron ba doon sa talata na yon na ang Diyos hindi pwedeng maging tao? Nasa pasugo yon, wala dyan. Wala po dyan eh. Ang sabi dyan, gayon man, ikaw ay tao at hindi Diyos. Samantalang ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, Diyos na nagkatawang tao. Hindi ho siya tao na ginawang Diyos. Nakita niyo po yung ang laki ng pagkakaiba niyan? Ang ating Panginoon po kasi, hindi po siya tao na ginawang Diyos. Hindi siya tao na naging Diyos, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yun ang maliwanag. Samantalang itong dito sa Ezekiel, maliwanag ito. Tao, yung tao, hindi talaga pwedeng Diyos. Ay si Kristo, Diyos, nagkatawang tao, kaya siya naging tao. Magbago yan, mga kapatid. Okay? Tapos ito pa, itong si Brother Ken Boss, ewan ko kung nagpapatawa siya. Sabi niya kasi, Brother Johnson, tingnan mo, sabi niya, praise the Lord daw. Salitang born again at protestante yan. Ay naku, ay kawawa ka naman kapatid, naaawa ako sa iyo. Sino man may sabi na Yun daw, praise the Lord, ay salitang born again at protestante. ay patay Ibig tayo sabihin dyan. pala sa INC, hindi sila nagpupuri sa Diyos. Sa tao. Hindi nila binabanggit yung purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Wala pala sa kanilang ganon. Baka yung ministro yung ano. Kasi pagka ganon ang sinabi mo pala, praise the Lord daw, salitang born again at protestante, ay hindi ka nga nagbabasa ng Biblia, kapatid. Gusto mo ba ng sample? Sa totoo lang, ipinapakita mo lang dito, kapatid, na Hayaan lang natin. Huwag na natin patulan yan. yung pagbabasa ng Biblia po ay kulang. Napakaraming talata. Magbasa ka lang ng aklat ng awit. English ang gamitin mo, ha? Para makita mo yung praise the Lord. Baka Kasi Bisaya. hindi mo talaga makikita yung praise the Lord kung Tagalog yung binabasa mo. Hindi talaga. Malamang ganun nga. Pero kung English ang babasahin mo, ay mababasa mo yan. Praise the Lord. Hindi ba? Oo nga. Kapatid, ang mahirap pagka ganyan ang sistema na ginagawa mo. Medyo alanganin po yan. Dapat bago po kayo magsalita, yung bang praise the Lord, salitang born again, naku po, medyo delikado po yan. Sige, Brother Dorson. Okay, sabi niya dito, kasi may mga nag-comment dito na hintayin ka namin sa SDA, si Lexter. Sabi naman ni Ken Boss hintayin namin sa INCC, sila Amikan at Gumen. Malabo, kapatid. Dito ka na lang pumunta para sama-sama tayo. Paano ka mali? Nakikita mo naman yung yung pagkakaiba ng aral, kapatid. Si Brother Lexter na lang yung kausapin natin. Alam niyo kung bakit napaka-delikado po ng paniniwala ng INC na si Kristo ay hindi Diyos. Hindi po kasi kayang magligtas ang hindi Diyos. Hindi. Kung si Kristo ay
hindi Diyos. Ibig sabihin, yung tagapagligtas nyo, hindi Diyos, kapatid. Ang sagot nila, ginawa kasing tagapagligtas. Ay, di, ginawa lang palang ang tagapagligtas. So, gawa lang pala yun. Hindi naman pala ang totoong tagapagligtas yun. Ganyan yung isang problema dyan. Paano po natin nasabi, Brother Gomer? Doon sa Isaias, basahin nga natin itong talatang ito. Kung paano po hindi po maganda ang ito, 25 verse 9 ng Isaias. Tingnan po ninyo ha. At sasabihin sa araw na yaon, narito ito'y ating Diyos. Hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinihintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Alam niyo po ba na ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo? Sa kanyang pagbabalik? Ito po ay messianic prophecy. Fulfillment po nito yung pangako ng Panginoon ng kanyang pagbabalik. Paano kayong maliligtas? Mandidibati ka doon. Hindi yan Diyos, tao yan. Paano mo ngayon sasabihin sa Panginoon? Kung maliligtas ka, baka magtanong ka, Diyos ka pala? Ngayon ko lang nalaman. Pwede mo yun. Sabi ni Boskin, ganun? Wala, hindi nun. Hindi ka makakasama dyan. Maniwala ka. Hindi talaga. Kalabo-labuan yan, Brother Gomer. Tama naman, tama, Brother Johnson. Kasi nga, nakakalungkot po yan, mga kapatid, na isipin po ninyo, kung tao, ang ating Panginoon, sa likas na kalagayan niya, anong klaseng pagliligtas ang ginawa niya sa atin? Anong klaseng redemption? Sana anghel man lang ang nagligtas para mataas-taas naman. Hindi. Anong kaibahan ngayon ni Kristo kay Rizal kung tao lang siya katulad ni Rizal? Anong klaseng redemption ang ginawa? At ganun ba ang Diyos? Gumamit lang ng tao para iligtas niya yung... Tapos sabi niya mahal niya yung tao. Mali ho. Mali. Kaya nga, ang ibinigay ng Diyos na pangtubos ay yung kapantay niya, yung anak niya mismo. Kasi yun talaga ang nararapat na maging tagatubos. Walang tao na pwedeng tumubos sa kanyang kapwa-tao. Biblical po yan, mga kapatid. Kaya dapat nating sampalatayanan na ang ating Panginoon ay Diyos na nagkatawang tao at inihandog niya yung kanyang sarili para sa tao. Pilipos 2. Ito yung dapat nating maintindihan. Ano sabi doon? Pilipos 2:6. Ito yung napakaliwanag Ay lalaitin mo ba itong talata na ito? Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. 7, kundi bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. 8, at palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa cross. Tapos sasabihin mo, tao yan. Hindi ho ba, mga kapatid? Anong klaseng kaligtasan ang ibinigay ng isang tao lang? Kaya nga ito yung dapat nating maintindihan, na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao para abutin tayo dun sa pinakamababang kalagayan ng tao. Hindi pwedeng tao ang maging tagapagligtas ng tao. Hindi po pwede Wawa talaga. Yan ang dapat. Ngayon, doon sa inirereklamo ni Ken Boss, wala daw praise the Lord. Meron? Protestante, ano ba yan? Meron akong babasahin. Romans 15:11. English. English. Kasi pag Tagalog, wala talaga yan. English, kasi baka sa Tagalog niya. Lalo na kung pasugo. English. Sa pasugo, wala. Ilagay mo sa English nga, ilagay mo nga. Meron pala Brother Boss ka And again, praise the Lord, all ye Gentiles. Kasama talaga siya kung maliligtas. And loud him, all ye people. Pwede ka na dito sa protestante, kapatid. Ay, nako. Ang praise the Lord pala, hindi yan pang born again, hindi pang protestante. Nasobrahan lang yung born again sa paulit-ulit, pero yan ay biblical. Okay? Ah. Sige.